Bago tayo magumpisa sa ating istorya, mag-iwan ka muna ng isang komento at sabihin mo kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang malaman kung hanggang saan umaabot ang ating mga kwento. At baka habang binabasa mo ito, may isang ama o isang anak na kagaya rin ni Tadeo at Leora ang makarelate sa bawat sakripisyo, bawat pangarap at bawat luhang tahimik lang na pinupunasan sa dilim. Sa baybaying baryo ng San Isidro, laging maaga ang umaga. Bago pa sumilip ang araw sa pagitan ng dagat at ulap, gising na si Tadeo Villanueva. Sanay na ang kanyang mga kamay sa gaspang ng lambat, sa alat ng tubig dagat at sa lamig ng hanging dumadampi sa balat tuwing madaling araw. Hindi niya kailangang silipin ng orasan para malaman na 3:00 pa lamang ng umaga. Ang tunog ng maliliit na alon sa gilid ng kanilang bangkang kahoy, ang tilaok ng manok sa malalayong bakuran at ang katahimikan ng baryong hindi pa ganap na nagigising, iyon ang kanyang orasan sa araw-araw. Sa loob ng kanilang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, mahimbing pang natutulog si Leora, ang kanyang nag-iisang anak. Nakahiga ito sa lumang papag, may isang makapal na librong nakapatong pa sa dibdib. Kahit tulog, hawak pa rin ng dalaga ang pahina ng aklat na tila ayaw pakawalan kahit sa panaginip. Tahimik na nungumiti si Tadeo habang nakatingin sa anak. "Mana sa'yo talaga ang batang yan, Mireya." Pabulong niyang sabi na para bang kausap niya ang yumaong asawa na matagal nang namaalam ngulit hindi kailanman nawala sa kanyang mga alaala. Matigas ang ulo pagdating sa pangarap. Marahan niyang inayos ang manipis na kumot ni Leora bago lumabas ng bahay. Sa labas, sinalubong siya ng malamig na hangin at ng amoy ng dagat na matagal nang naging parte ng kanyang pagkatao. Sa ilalim ng poste ng ilaw na nanghihina na ang sinde, naghihintay si Mang Iko, kapwa niyang mangingisda at matalik niya kaibigan. "Oh, Tadeo," sabi ni Mang Iko habang binubuhat ng isang timba. "Nakakatuwang ikaw na naman ang unang naggising sa baryo." "Pag hindi ako nauna, baka gutom ang mauna sa akin," sagot ni Tadeo na may bahagyang tawa. Napailing si Mang Iko. "Kailan ka ba matututong magbiro nang hindi masakit pakinggan?" "Pag yumaman na siguro ako," tugon ni Tadeo. Pareho silang natawa ngunit parehong alam ng dalawa na ang biro ni Tadeo ay may kasamang katotohanan. Matagal nang mahirap si Tadeo. Bata pa lamang si Leora nang mawala si Mireya dahil sa komplikasyon matapos manganak. Simula noon, siya na ang naging ama at ina ng bata. Siya ang nagturo rito kung paano maghugas ng plato, kung paano magtali ng buhok, kung paano magtiis kapag may kakulangan, at kung paano nungumiti kahit masakit ang buhay. Habang sumasagwan sila papalayo sa pampangan, sumilip ang kunting liwanag sa silangan. "Kumusta si Leora?" tanong ni Mang Iko matapos itapon ng lambat. "Tahimik pa rin, nag-aaral gabi-gabi. Sabi ni Teacher Belen, malaki raw ang tsansa niyang magtapos na may mataas na karangalan." Hindi na ako magugulat. Ang batang yon iba ang talas ng isip. Kahit nung maliit pa, imbis na maghabulan sa buhangin, nagbabasa ng dyaryo sa tindahan ni Aling Sabel. Napangiti si Tadeo pero kaagad din niyong palitan ng pag-alala. "Talino lang kasi ang puhunan niya, Iko. Wala akong maibigay na iba. Minsan nga naawa ako. Habang ang ibang kaklase may baon, may bagong sapatos, siya pinagkakasya ang luma niyang bag at mga second-hand na notebook." Tumigil si Mang Iko sa pagkilos at tumingin kay Tadeo. "Anak, huwag mong maliitin ang naibigay mo. Hindi lahat ng batang may bagong sapatos ay may amang kasing tapat mo." Hindi agad sumagot si Tadeo. Tumingin lang siya sa tubig na tila ba may hinahanap na sagot sa ilalim ng dagat. Pagbalik niya sa bahay, sumisikat na ang araw. Naabutan niyang Leora sa labas, nakaupo sa isang bangkito habang inaayos ang luma niyang sapatos na halos manipis na ang sulas. Katabi nito ilang libro at isang papel na may mga sulat hand na reviewer. "Pa, nakauwi na po kayo," sabi ni Leora sabay taon. "Oo, ikaw bakit gising ka na agad ulit? Hindi ka ba napuyat sa kakaaral?" Nungumiti si Leora. "May quiz po kami mamaya sa economics. Ayaw kong bumagsak. Sayang ang valedictorian ranking." Natahimik ng bahagya si Tadeo. Tuwing naririnig niya ang salitang valedictorian, may kakaibang halong saya at takot sa kanyang dibdib. Saya dahil alam niyang matalino ang anak. Takot dahil baka dumating ang araw na ang talino nito ay hindi sapat para labanan ang pangmamaliit ng mundo. "Anak," mahinahon niyang sabi, "huwag mong pagurin masyado ang sarili mo." Napatawa si Leora. "Pa,
Kayo nga po halos hindi na natutulog. Ako pa ang pinagsasabihan nyo. Magkaiba yon. Hindi po magkaiba. Pareho lang tayong may hinahabol. Napangiti si Tadeo, ngunit hindi siya nakasagot. Totoo naman, pareho silang may hinahabol. Si Liora, diploma at dangal. Siya, kinabukasang hindi mapupunit ng kahirapan. Maya-maya, dumaan si Aling Sabel na may dalang basket ng gulay. "Oh, Liora!" bati nito. "Ang aga mong nagbabasa. Ikaw na yata ang unang propesora sa San Isidro." "Aray ko, Aling Sabel," natatawa sagot ni Liora. "Huwag niyo naman po akong pangunahan. Basta tandaan mo, kapag yumaman ka, huwag mo akong kakalimutang bayaran sa lahat ng dagdag na sili na ibinibigay ko sa inyo." "Hindi ko po kayo makakalimutan," sagot ni Liora. "Siguraduhin mo," sabat ni Tadeo. "Baka kapag nagka-opisina na yan sa Maynila, hindi na tayo kilala." "Pa naman," natatawang reklamo ni Liora. Simple ang mga biruan pero iyon ang mga sandaling nagpapagaan sa kanilang buhay. Sa paaralan, tahimik na dumaan si Liora sa pasilyo na dala ang lumang bag. Sa isang sulok, nagkukumpulan ng ilang kaklase niyang mayayaman. Nandoon si Priam Vire, anak ng negosyanteng si Odessa Vire. Matalino rin si Priam, ngunit iba ang tindig nito. Laging maayos ang plantsadong uniforme, mamahalin ang relo, at may kutob na laging panalo ang mundo para sa kanya. Kasama niya si Rexon, pamangkin ni Kapitan Dario, na kilalang mahilig mangasar. Ayan na, pabulong ngunit sadyang maririnig na sabi ni Rexon. "Amoy dagat na naman." "Manahimik ka nga," sabi ni Nerissa, isa sa kaklase nilang hindi komportable sa pang-aasar. Ngumiti si Rexon. Totoo naman, baka mamaya may bitbit na naman tuyo sa bag. Hindi pinansin ni Liora ang mga salita nito. Mas sanay na siya kaysa dati, ngunit hindi ibig sabihin nun ay hindi siya nasasaktan. Marahan siyang umupo sa kanyang silya at inilabas ang notebook. Lumapit si Teacher Belen habang may hawak na mga papel. "Class, tahimik muna. Ipapasa ko ang resulta ng inyong mock exams." Isa-isang ipinamahagi ng guro ang papel. Nang makarating kay Liora, bahagyang umiti si Teacher Belen. "Good work, Liora." Nang tingnan niya ang papel, nandoon ang mataas na marka. Hindi siya ngumiti ng malaki, ngunit kita sa mga mata niya ang maingat na saya. Napansin iyon ni Priam na tahimik lang na nakatingin mula sa kabilang hanay. Pagkatapos ng klase, pinigilan ni Teacher Belen si Liora. "Liora, kamusta si tatay mo?" "Maayos naman po, ma'am. Medyo inuubo lang po minsan." Nagbago ang ekspresyon ng guro. "Napapansin ko kasing laging pagod. Pero isa siya sa mga pinakamasisipag na magulang na nakita ko. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Malayo ang mararating mo." "Salamat po, ma'am. Ginagawa ko lang po ang kaya ko." "Hindi," marahang sabi ni Teacher Belen. "Higit pa roon ang ginagawa mo." Pag-uwi ni Liora ng hapon iyon, nadatnan niyang inaayos ni Tadeo ang punit na lambat sa tapat ng bahay. Sa gilid, may maliit na lata ng sardinas at 2 pirasong kamatis. Iyon ang hapunan nila mamaya. Umupo si Liora sa tabi niya. "Pa, kapag nakatapos po ako, kayo naman ang hindi na magpapapagod." Hindi agad sumagot si Tadeo. Tinuloy niya lang ang pagtahi ng lambat. "Anak, hindi ko pinapangarap na tumigil sa pagtatrabaho. Ang pangarap ko, makita kang hindi na kinakailangang mangamba sa susunod na kakainin mo. Pero gusto ko pong mabigyan kayo ng mas magandang buhay." Tingnan siya ni Tadeo. Sa mga mata niya, makikita ang pagod ng maraming taon. Pero makikita rin ang pagmamahal na hindi kailanman natabunan ng hirap. "Ang pinakamagandang buhay na maibibigay mo sa akin ay yung makita kang nakatayo sa sarili mong paa. Yung hindi kayo yuko sa kahit sinong may pera lang pero walang puso." Natahimik si Liora. Alam niyang tama ang ama. Pagsapit ng gabi, habang umuuhong ang kuliklig sa damuhan at dumadagundong ng marahan ng alon sa malayo, umupo si Liora sa ilalim ng mahinang ilaw ng gasera. Sa harap niya ang makapal na libro, mga lumang ballpen at mga papel na paulit-ulit na niyang sinusulatan. Sa kabilang sulok, nakaupo si Tadeo at tahimik na umiinom ng tubig habang pinanonood siya. "Pa," sabi ni Liora nang hindi inaalis ang tingin sa libro. "Kapag minsan po ba, napapagod din kayong mangarap sa akin?" Marahang huminga si Tadeo. "Hindi anak. Napapagod ako nagtrabaho. Napapagod ako makipaglaban sa dagat. Pero ang mangarap sa'yo? Hindi." Napatingin si Liora sa ama. "Bakit po?" Dahan-dahang ngumiti si Tadeo. "Kasi ikaw ang patunay na may bunga ang lahat ng hirap. Kapag tinitignan kita,
Pakiramdam ko hindi nasayang ang buong buhay ko. At sa gabing iyon, habang ang hangin mula sa dagat ay humahaplo sa dingding ng kanilang munting bahay, lalong tumibay ang pangako ni Liora sa sarili. Hindi siya titigil. Hindi siya papayag na ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ama ay manatiling luha, pagod at sugat lang sa mga palad. Gagawin niyang daan ang bawat paghihirap para sa isang kinabukasang mas magaan, mas marangal at mas maliwanag. Hindi pa dumarating ang araw ng graduation. Hindi pa nagsisimula ang pinakamabigat na pagsubok. Ngunit sa unang yugtong ito ng kanilang buhay, malinaw na ang pinakaubod ng kwento. Sa isang baryong sanay humusga sa halaga ng tao batay sa laman ng bulsa, may isang mangingis ng ama at isang anak na babae na tahimik na bumubuo ng pangarap. Pangarap na kasing lalim ng dagat, kasing tibay ng lambat na paulit-ulit man mapunit ay muli pa ring binubuo, at kasing linaw ng pag-asa sa tuwing sumisikat ang araw sa San Isidro. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, mag-comment ka muna at sabihin mo kung anong oras mo ito binabasa at kung saang lugar ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sumasabay sa bawat laban ni Liora at Tadeo. Mga pusong marunong umunawa sa hirap, sa pangarap, at sa pagmamahal ng magulang na handang ubusin ang sarili para sa anak. Sa gabing iyon, matapos marinig ni Liora ang mga salitang binitiwan ng kanyang ama habang siya'y nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng gasera, mas tumindi ang tibok ng kanyang dibdib. Hindi siya nakatulog agad. Habang si Tadeo ay nahiga na sa isang sulok ng bahay at pilit ipinipikit ang mga matang halatang pagod, na natiling mulat si Liora, nakatitig sa kanyang mga reviewer at sa maliliit na sulat kamay sa gilid ng notebook. Sa bawat pahinang binabasa niya, para bang naririnig pa rin niya ang boses ng ama, na ang pinakamagandang buhay na maibibigay niya rito ay ang makita siyang nakatayo sa sarili niyang mga paa. Pero sa likod ng tahimik na pangako niyang iyon, may isang katotohanang mabigat dalhin. Hindi sapat ang sipag kung ang mundo ay laging may paalala na mahirap lang kayo. Lumipas ang mga linggo at lalo pang naging abala ang lahat sa San Isidro National High School. Papalapit na ang pagtatapos ng taon at kasabay nito ang mga huling pagsusulit, mga evaluasyon at mga usap-usapan kung sino ang mangunguna sa batch. Habang maraming estudyante ang abala sa pagpaplano ng susuotin sa graduation, pagpapareserve ng mga handa at paghahanap ng photographer, si Liora ay mas nakatutok sa mga nalalabi pa niyang requirements at sa pagtiyak na hindi masasayang ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Isang umaga, habang nagwawali si Tadeo sa tapat ng kanilang bahay bago muling pumalaot, narinig siya ng malakas na pag-ubo mula sa sarili niyang dibdib. Napahawakan siya sa dibdib at bahagyang napayuko. Mabigat na naman ang pakiramdam niya. Ilang linggo na ring pabalik-balik ang pagkirot, pero hindi niya iyon pinapansin. Mula sa may pinto, nakita siya ni Liora. "Pa," agad nitong sabi, "inuubo na naman po kayo." Umayos nang tayo si Tadeo at pilit ngumiti. "Hangin lang yan. Baka napasobra lang ang lamig kagabi." "Hindi po yata hangin ng ilang linggo ng inuubo," sabi ni Liora, may halong pangamba sa boses. "Magpatingin na po kaya tayo kay Aling Puray, kahit patingin lang sa health center." "Anak," mahinam niya sabi habang kinukuha ang lubid ng lambat. "Kung ipambabayad natin sa check-up ang natitira nating pera, anong ipambibili natin ng bigas sa katapusan ng linggo?" Napakagatlabi ni Liora. Alam niyang tama ang ama, ngunit hindi nito binubura ang takot sa kanyang dibdib. "Pa, paano kung lumala?" "Tingnan mo ko," sabi sabay lapit sa anak. "Buhay pa ako. Hindi ako basta-basta matitinag. Ang unahin mo, ang pag-aaral mo." Hindi na nakipagtalo si Liora. Kilala niya ang ama. Kapag may bagay itong ipinasya, bihira itong mapabago. Ngunit mula sa araw na iyon, mas naging mapagmasdan si Liora sa bawat kilos ni Tadeo. Sa tuwing bahagya itong napapahawak sa tagiliran, sa tuwing mas matagal itong umuupo bago tumayo, at sa tuwing mas mabigat ang paghinga nito pag uwi mula sa dagat. Samantala,
sa paaralan ay lalong tumitindi ang usapan tungkol sa ranking ng mga estudyante. Habang nakaupo si Liora sa silid-aklatan isang hapon, dalang makapal na aklat sa economics, biglang umupo sa tapat niya si Nerissa. "Pwede ba kitang samahan?" tanong nito. "Teka," sabi ni Liora na bahagyang ngumiti. "Ikaw ba? Sa library? Hindi ba himala ito?" Napatawa si Nerissa. "Hoy, hindi naman ako ganun kasama. Gusto ko lang talagang umiwas sa ingay ni Rexon." "Bakit? Ano na naman ang ginagawa niya?" Umirap si Nerissa. Kung ano-ano na naman ang sinasabi. Keso ikaw raw masyadong nang papanggap na matalino. Keso kahit anong sipag mo, iba pa rin daw ang may pangalan. Natahimik si Liora. Hindi na bago ang ganitong mga salita pero iba pa rin kapag paulit-ulit na inuukit sa isip mo ng mga tao ang paalala na hindi ka kabilang sa mundong gusto mong pasukin. "Hayaan mo sila," sabi niya sa wakas. "Hindi ko naman kayang kontrolin ang bibig nila." "Oo, pero minsan gusto ko silang sagutin, Sara, sa'yo." Napatingin si Liora kay Nerissa at marahang ngumiti. "Salamat, pero mas gusto kong mag-aral kaysa makipag-away." "Ewan ko sa'yo," sabi ni Nerissa. "Kaya siguro hindi ka natitinag kasi mas matigas ka pa sa pader." Sa kabilang sulok ng library, naroon si Priam Virey. Tahimik itong may hawak na libro, ngunit halatang naririnig ang usapan. Hindi ito nakisali. Hindi rin ito ng insulto, pero sapat na ang pananahimik nito para maramdaman ni Liora ang malamig na distansya sa pagitan nila. Pareho silang matalino, pareho silang kandidato sa pinakamataas na karangalan, ngunit magkaibang-magkaiba ang mundong kanilang pinanggalingan. Kinabukasan, sa klase ni Teacher Belen, ibinalitan ng guro na malapit nang ilabas ang final deliberation para sa honors at special recognitions. "Tandaan nyo," sabi ni Teacher Belen habang nakatayo sa harap, "ang pagtatapos ay hindi lang suot na toga o medalya. Ipinapaalala nito kung gaano kalayo ang nilakbay nyo. Kaya sana, bago kayo tumingin sa katabi nyo, tignan nyo muna ang sarili nyo at alalahanin kung ano ang mga nalampasan nyo." Pagkatapos ng klase, pinigil muli ni Teacher Belen si Liora. "Liora," mahinang nitong sabi, "maayos ba ang lahat sa inyo?" Tumanggo si Liora. "Opo, ma'am." "Sigurado ah?" Bahagyang yumuko si Liora. Hindi niya alam kung paano itatago sa isang guro na matagal nang nakakaunawa sa kanyang bigat ng kanyang iniisip. "May sakit po yata si Papa. Ayaw niya lang pong umamin." Lumambot ang mukha ni Teacher Belen. "Matagal ng sakripisyo ang katawan ng tatay mo, pero matatag siyang kao. Subukan mong kumbinsihin muli. At kung kailangan nyo ng tulong sa school papers o anumang dokumento, sabihin mo sa akin." "Salamat po, ma'am." Paglabas ni Liora sa silid, nadatnan niya sa pasilyo sina Odessa Virey at Jonalyn Garde. Parehong nakaayos ang buhok at may dalang mga sobre ng reservation para sa graduation reception ng kanilang mga anak. Hindi siya agad napansin ng dalawa, kaya malinaw niyang narinig ang usapan. "Sana naman, maging maayos ang seating arrangement sa graduation. Baka kung sino-sino na naman ang ilagay sa harap." Tumawa si Odessa. "Totoo, may ibang magulang kasi na hindi bagay sa picture. Isipin mo, formal event tapos amoy dagat." Napahinto si Liora. Naroon siya sa likod lamang ng poste, hindi nakikita ng dalawa. Mainit ang kanyang pisngi at para bang unti-unting tumitigas ang kanyang lalamunan. Gusto niyang umalis agad pero may bahagi sa kanya na gustong marinig hanggang saan aabot ang pangmamaliit ng mga ito. "Matalino man raw ang anak ng maningisda," dagdag ni Jonalyn. "Matalino man," malamig na sagot ni Odessa. Hindi pa rin nababago nun ang pinanggalingan. Parang tinusok ng matalim na bagay ang dibdib ni Liora. Tahimik siyang umalis bago pa siya makita. Pagdating niya sa likod ng school building, saka lamang siya nakahinga ng malalim. Hindi siya umiyak. Sanay na siya. Ngunit sa mga sandaling ganun, tila ba ang bawat pangarap na pilit niyang binubuo ay sinusubukang durugin ng mga salitang walang awa. Pag-uwi niya ng hapon na iyon, nakita niyang wala pa si Tadeno. Nasa laot pa ito. Naupo siya sa may bintana at naghintay habang papalalim ang kulay ng langit. Nang dumilim at wala pa rin ang ama, nagsimula siyang tabahan. Makalipas ang halos isang oras, dumating si Mang Iko, pawisan at basa ang laylayan ng pantalon.
Nasan po si Papa? Agad na tanong ni Liora. Huwag kang mag-alala, sabi ni Mang Iko habang hinihingal. Parating na siya. Nasira lang ang makina ng bangka sa gitna ng alon. Namutla si Liora. Ano po? Kinailangang sagwanin pabalik. Mahirap ang alon kanina. Hindi pa lubusang lumulubog ang takot niya ay natanaw na niya si Tadeo sa malayo. Basang-basa, mabagal ang lakad at pasa ng lambit na halos wala ring laman. Pa! Sagaw ni Liora sabay takbo galapit. Ngumiti si Tadeo kahit halatang pagod na. Oh, bakit parang may gera? Nasira raw po ang bangka. Kaunti lang yun, sagot niya. Ngulit paglapit sa gilid ng bahay ay napaupo agad siya at napahawak sa tuhod. Lumuhod si Liora sa harap niya. Pa, tama na. Kailangan na nating magpatingin sa inyo. At paano na ang bangka? Nariyan si Mang Iko. Sabi ni Tadeo, habang pilit pinapagaan ng tono. May mahihiraman daw muna tayong luma niyang bangkang sagwan. Hindi pa naman katapusan ng mundo. Sumingit si Mang Iko. Tadeo, hindi pwedeng puro tapang ka lang. Hindi na biro ang katawan mo. At ang bangka, kailangang ayusin bago tuluyang bumigay. Tahimik si Tadeo. Nang gabing iyon, habang kumakain sila ng sabaw at kaunting tuyo, hindi mapakali si Iora. Nasa harap niya ang ama, pero pakilamdam niya ay unti-unti itong hinihila ng pagod, ng hirap at ng mga taon ng pagsusumikap. Pa, muli niyang sabi, malapit na ang graduation, huwag na po kayong pumalaot ng sobra. Napatingin si Tadeo sa anak. Anak, lalong hindi pwedeng huminto ngayon. Bakit po? Kinuha ni Tadeo ang baso ng tubig at uminom muna bago sumagot. Gusto kong may maihanda ako sa araw na yon. Napakurap si Liora. Hindi na po kailangan. Ang importante, nandun kayo. Hindi sapat sa akin ang nandun lang. Mahinahon niyang sagot. Araw mo yun. Araw ng bunga ng lahat ng paghihirap natin. Kahit simpleng handa lang, gusto kong may ihain ako para sa'yo. Pa, wala pong masama kung wala tayong handa. Para sa'yo, baka wala. Pero para sa akin, meron. Saglit siyang tumigil. Hindi ko kayang bigyan ka ng mamahaling damit, ng magarbong handaan o ng sasakyang pauwi pagkatapos ng graduation. Pero kaya kitang bigyan ng bagay na galing sa malinis kong trabaho. Kahit isda lang yan, alam kong totoo. Napuno ng luha ang mga mata ni Liora, nulit pinigilan niya ang sarili. Hindi ko po ikinahihiya ang isda pa. Alam ko, pero gusto kong maalala mo, kahit kailan, na ang handang ilalapag ko sa araw ng pagtatapos mo ay galing sa mga palad na hindi nagnakaw, hindi nandaya, at hindi lumuhod sa mayayaman. Galing ito sa isang ama na ginawa ang lahat para maitawid ka. Sa mga sumunod na araw, mas naging mabigat ang bawat umaga para kay Tadeo. Dahil sira ang sarili niyang bangka, hiniram niya ang lumang sagwan kayod na bangka ni Mang Iko. Mas mabagal iyon, mas delikado at mas nakakapagod. Ngunit kahit ramdam niya ang kirot ng katawan, pilit pa rin siyang bumabangon. Tuwing aalis siya, pinapanood siya ni Liora mula sa pinto, may halong paghanga at takot. Sa paaralan naman, lalong umugong ang paghahanda para sa graduation. May mga nagpapaayos ng buhok, may nagpapatahi ng bagong damit at may mga magulang na nag-uusap tungkol sa mga catering service. Sa isang sulok ng classroom, narinig ni Liora si Jonalyn na nagsasabing, "Buti pa kami, nakapag-reserve na ng bilaw na lechon at cake, hindi nakakahiya sa bisita." Tinapunan siya ni Odessa ng tinging malamig at mapanukat. May mga tao kasing kahit anong pilit, halatang hindi bagay sa ganong okasyon. Tahimik lang si Liora, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi nahiya ang nangingibabaw sa kanya. May kakaiba ng tumitibay sa loob niya, isang tahimik na tatag na nabuo sa bawat pagpalaot ng ama, sa bawat ubo nitong pinipigil, sa bawat gabing kulang ang ulam, ngunit buo pa rin ang loob. Dumating ang gabi bago ang graduation. Sa labas ng kanilang bahay, nakaupo ang mag-ama sa lumang bangkito habang tanaw ang dagat. Mahina ang ihip ng hangin. Sa tabi ni Tadeo ay may bilaw,
dahon ng saging at ilang sariwang isda na siya mismo ang pinili mula sa huling-huli niya sa araw na iyon. Tahimik na pinapanood siya ni Liora habang lililinis ang mga isda. Pa, mahinang sabi, paano kung pagtawanan tayo? Hindi tumigil si Tadeo sa ginagawa. Sino? Ang mga tao. Napangiti siya ng bahagya. Matagal na tayong tinatawanan, anak. Pero buhay pa rin tayo. Pero ayokong mapahiya kayo. Doon lang tumingin si Tadeo sa kanya. Madilim na ang paligid, ngulit malinaw sa kanyang mga mata ang isang klasing tapang na hindi matinitinag ng kahirapan. Makinig ka sa akin, Liora. Walong kahihiyaan sa pagkain na galing sa malinis na hanap buhay. Ang dapat mahiya ay ang mga taong mababa ang tingin sa pawis ng iba. Hindi nakaimik si Liora. Bukas, kahit anong marinig mo, itaas mo ang ulo mo dahil pinaghirapan mo ang araw na iyon. At ang handang dadalhin ko, hindi lang isda yan. Patunay yan na kahit mahirap tayo, marunong tayong magdiwang ng may dignidad. Napatunggo si Liora at tuluyan ng pumatak ang isang luha sa kanyang pisngi. Ngunit kasabay noon, may isa ring bagay na tumibay sa loob niya. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanila kinabukasan. Hindi niya alam kung gaano kabigat ang mga tingin at salitang sasapitin nila. Pero sa ilalim ng tahimik na kalangitan lang San Isidro, sa tabi ng amang naglalatag ng dahon ng saging para sa pinakasimpleng handang kaya nilang ihain, natiyak niya ang isang bagay. Ano mang mangyari sa araw ng kanyang pagtatapos, hindi niya itatago ang kanyang pinagmulan. At hindi niya kailanman ikakahiya ang amang sa hirap at alat ng dagat ay binuo ang buhay na mayroon siya na yon. Bago tayo tuluyang sumabak sa pinakamasakit at pinakamatinding tagpo sa bahaging ito ng ating istorya, mag-iwan ka muna ng komento at sabihin mo kung taga saan ka at anong oras mo ito binabasa. Minsan kasi ang isang simpleng kwento ng ama at anak ay hindi lang basta kwento. Nagiging salamin din ito ng mga sugat, sakripisyo at pangarap na daladala rin ng maraming pamilyang patuloy na lumalaban sa tahimik na paraan. Madaling araw pa lang ay gising na si Tadeo Villanueva. Hindi na siya muling nakatulog ng gabing iyon matapos nilang mag-usap ni Liora sa labas ng bahay. Habang naririnig niya ang marahang hampas ng alon sa dalampasigan at ang mahinang pag-aspas ng mga dahon ng niyog sa likod bahay, paulit-ulit na tumatatak sa isip niya ang mukha ng anak. Yung pag-aalala nito, yung takot na mapahiya siya, at higit sa lahat, yung pagpipigil ng dalaga sa luhang ayaw nitong ipakita. Tahimik siyang bumangon at dumiretso sa munting lutuan sa labas. Inayos niya ang mga isdang pinili niya mula sa huli kahapon, 2 malalaking tilapia, ilang matang baka, at isang pirasong tanigi na itinabi niya kahit alam niyang maaari sanang iyong ibenta sa palengke. Nilinis niya ang mga ito ng maingat, para bang hindi lang basta pagkain ang hawak niya, kundi isang alay ng pagmamahal ng ama sa anak. Maya-maya pa ay lumabas si Liora mula sa bahay. Suot na nito ang simpleng bestidang inihiram ni Aling Sabel at bahagyang inayos ni Nerissa noong misang linggo. Mamahalin ng tela, ngulit malinis at maayos. Maingat ding tingrintas ang buhok nito at nilagyan ng simpleng puting ribbon. Pa, ang aga niyo na naman po. Mahina nitong sabi. Hindi agad sumagot si Tadeo. Saglit lang siyang napatigil habang nakatingin sa anak. Sa unang pagkakataon, tumambad sa kanya ng buo na hindi na bata si Liora. Dalaga na ito. At sa araw na iyon, haharap ito sa isang yugto ng buhay na matagal nilang pinangarap pareho. Anak, sabi niya sa wakas, parang kailan lang karga-karga pa kita habang umiiyak ka sa madaling araw. Napangiti si Liora kahit may kabang nakasilid sa dibdib. Pa naman, baka maiyak ako ng maaga. Hindi pwede, baka isipin ng mga tao pinapaiyak kita. Hindi naman po nila kailangan malaman na kayo ang dahilan kung bakit gusto kong umiyak. Sa sobrang saya. Sandaling natahimik si Tadeo. Pagkatapos ay ibinaba niya ang hawak na kutsilyo at lumapit sa anak. Maganda ka ngayon, sabi niya. Napatawa si Liora ng mahina. Sabi rin po ni Aling Sabel, pero ang totoo ordinaryo lang po ito. Hindi ordinaryo. Tinitigan siya ni Tadeo sa mata. Ito ang mukha ng batang ipinaglaban ang pangarap niya kahit kulang sa lahat. Bago pa humaba ang usapan, dumating si Aling Sabel dala ng isang lumang supot. Oh, heto iya. May konting suman ako rito. Isama niyo na sa handa. Graduation naman.
Aling Sabel, nakakahiya po, sagot ni Leora. Tumigil ka nga, sabi ng matanda. Kung nahihiya ka, magtagumpay ka lalo para hindi sayang ang pinakakain ko sa'yo simula bata ka. Natawa silang tatlo. Maya-maya pa ay dumating din si Mang Iko, nakasuot ng luma ngulit malinis na polo. Handa na ba ang pinakamatalinong dalaga sa San Isidro? Biro nito. Aba Mang Iko, huwag niyong lakasan, baka marinig ng iba at maunahan pa tayo ng yabang. Hayaan mo sila, ngayon ikaw ang may araw. Habang papunta sila sa San Isidro National High School, kapansin-pansin ang dami ng tao sa kalsada. May mga magulang na may dalang bulaklak, may nakamotor, may ilang nakakotse, at may mga estudyanteng abala sa pag-aayos ng toga at pagkuha ng litrato bago pa man magsimula ang programa. Lalong nanikip ang dibdib ni Leora habang papapilapit sila sa covered court. Pagdating nila roon, agad niyang napansin ang kaibahan nila sa karamihan. Sa isang gilid ay may pamilya ng mga estudyanteng may bitbit na bouquet na mas malaki pa sa bag ng isang bata. Ang iba naman ay may customized na cake, food trays at mamahaling kamera. May ilang nakaayos tila pupunta sa kasal. Sa tabi nila, si Tadeo ay may bitbit na bilao na natatakpan ng malinis na tela at isang simpleng supot na laman ng suman ni Aling Sabel. Wala silang magharbong dala, wala silang sasakyan, wala silang anything na pwedeng ipagyabang. Ngunit kasama ng pagkahiya ni Leora ay ang mariing paalala ng ama, walang kahihiyaan sa pagkaing na galing sa malinis na hanap buhay. Dito na lang tayo umupo anak, Sabi ni Tadeo habang itinuro ang bakanteng bahagi sa gilid. Tahimik na tumanggo si Leora at tumupo. Ngunit halos hindi pa sila nakakaayos ay narinig na niya ang boses ni Jonalyn Garde mula sa likod. Ay nako, sabi nito, sapat ang lakas para marinig ng nasa paligid. May dala talagang handa, akala ko ba simpleng graduation lang? Sumagot si Odessa Virey na may mapaklang ngiti habang nakatingin sa bilaw. Mukhang alam na natin kung saan nanggagaling ang amoy. May ilang magulang na napalingon. May 2 estudyanteng napangisi. Sa isang iglap, parang biglang lumiit ang mundo ni Leora. Mas humigpit ang hawak niya sa laylayan ng toga. Tahimik lang si Tadeo habang maingat na inilalapag ang bilaw sa gilid ng kanilang upuan. Ngulit napansin ni Leora mabahagyang tumigas ang panga nito. Jonalyn? Patuloy ni Odessa. Graduation na graduation, isda lang ang handa. Hindi man lang manok o cake? Tawanan ng sumunod. Naroon si Rexon at gaya ng dati ay hindi pinalampas ang pagkakataon. Buti pa sila, may instant ulam na agad pag-uwi. Sulit ang attendance. Napabaling si Leora sa ama. Umaasa siyang magsasalita ito, ngulit hindi. Pinili ni Tadeo ang katahimikan. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil ayaw niyang ang araw ng anak ay madungisan ng gulo. Maya-maya ay dumating si Nelisa. Halatang naubutan nito ang huling bahagi ng pangaalipusta. Leora, mahinang sabi nito, dito ka muna sa harap namin. Umiling si Leora. Ayos lang ako. Hindi na nakapagsalita si Nerissa dahil nagsimula na ang programa. Isa-isang pumasok ang mga estudyante. May banda sa gilid at mainit na palakpakan mula sa mga pamilya. Nang tawagin ang batch, tumayo si Leora at huminga ng malalim bago maglakad papunta sa pwesto ng mga magsisipagtapos. Mula sa upuan ng mga magulang, hindi inalis ni Tadeo ang tingin sa anak. Wala siyang ibang nakita sa paligid kundi si Leora lamang. Ang batang minsang kinakarga niya habang nasa palengke. Ang batang nag-aaral sa ilalim ng gasera. Ang batang nagtitiis sa pang-aasar pero hindi bumibitaw sa pangarap. Nagpatuloy ang programa sa mga karaniwang bahagi nito. Panalangin, pambukad ng prinsipal, presentasyon ng mga guro. Ngunit habang tumatagal, lalong bumibigat ang tensyon sa dibdib ni Leora. Alam niyang may posibilidad na mapilang siya sa mga paparangalan. Ngunit hindi niya alam hanggang saan. Sa mga nakaraang linggo, walang malinaw na kumpirmasyon. Ang taning alam niya, ibinigay niya ang lahat. Isa-isang tinawag ang mga may honor. Nabanggit ang ilang pangalan. Palakpakan. Ngiti. Mga litrato. Nang tawagin si Priam Virey bilang isa sa may mataas na karangalan, malakas ang palakpak ni Odessa. Halos tumayo pa ito sa upuan. Ngulit napansin ni Leora na hindi pa natatapos ang listahan.
Pagkatapos niyon ay tumayo si Ma'am Corinne, ang registrar. Hawak ang isang espesyal na folder na tila hindi kasama sa orihinal na programa. Nagkatiginan ng ilang guro. Ngayon, sabi ni Principal Dr. Salceda sa mikropono, narito tayo sa pinakahihintay na bahagi ng pagtatapos ngayong taon. Natahimik ang buong covered court. Ang estudyanteng tatawagin natin ay hindi lamang nagtakita ng pambihirang talino, tiyaga, at disiplina sa loob ng paaralan. Siya rin ay napili mula sa daan-daang aplikante para tumanggap ng full university scholarship mula sa Valles Educational Foundation na sasagot ang kanyang tuition, mga libro, dormitoryo, at buwan-buwan ng allowance hanggang makatapos ng kolelyo. Nagkaroon ng mahihinang bulungan sa paligid. Nararamdaman ni Leora ang panlalamig ng kamay niya. Bukod dito, patuloy ng prinsipal, ang sanaysay na pinamagatang Ang Dangal ng Pawis ay nagwagi rin sa National Youth Essay Laureate Competition, dahilan upang siya ang hiranging graduation speaker at top 1 overall graduate ng buong distrito. Parang huminto ang mundo sa ilang segundong yon. At ang estudyanteng ito ay walang iba kundi si Leora Villanueva. Hindi agad nakatayo si Leora. Parang hindi niya narinig mabuo ang pangalan niya. Ngunit nang muling ulitin iyon ng prinsipal at sabayan ng malakas na palakpakan mula sa mga guro, saka lamang siya napabalik sa sarili. Mula sa kinauupuan ni Tadeo, tila nawala ang kulay sa mukha nito. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigla. Anak, mahinang bulhong nito, kahit walang makarinig. Tumayo si Leora nang nanginginig ang tuhod at lumakad papunta sa entablado. Habang binabagtas niya ang gitna ng covered court, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Mga matang ilang minuto pa lamang ang nakakaraan ay puno ng panghuhusga at pang-aalipusta. Sa unang hanay, nakita niya si Odessa. Hindi na ito nakangiti. Si Jonaline ay nakatitig lamang, tila hindi makapaniwala. Si Rexon ay nakabuka ang bibig. Walang masabi. Si Nerissa naman ay lumuluha habang malakas na pumapalakpak. Maging si Priam ay tahimik lamang na nakatingin sa kanya. At sa unang pagkakataon ay walang yabang sa mukha nito, kundi tanging pag-aamin sa tagumpay ng iba. Pag-akyat ni Leora sa entablado, iniabot sa kanya ni Dr. Salceda ang medalya at ang folder ng scholarship. Sumunod na lumapit si Attorney Isandro Valles. Kinatawan ng fundasyon at kinamalayan siya. Congratulations, Iha. Sabi nito, proud na proud ang fundasyon sa'yo. Halos hindi makapagsalita si Leora. Nasa gilid ng kanyang mga mata ang luha, pero pinigilan niya muna. Nilingon niya ang ama. Naroon si Tadeo, nakatayo na ngayon. Nangingilid ang luha, ngunit pilit matatag. Sa buong buhay niya, bihira siyang makitang umiyak. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na niya kayang itago. At pagkatapos ay dumating ang pinakatumatak na bahagi ng araw. Inanunsyo ng prinsipal na ibibigay na ng graduation speaker ang kanyang mensahe. Huminga ng malalim si Leora bago lumapit sa mikropono. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses sa umpisa, ngunit naging malinaw at matatag habang tumatagal. Magandang umaga po sa ating lahat, simula niya. Ngayong araw po, maraming klase ng handa ang dala ng mga pamilya para sa mga nagsipagtapos. May mga bulaklak, may mga pagkain, may mga regalong nakabalot ng maganda. Pero gusto ko pong sabihin na minsan, ang pinakamahalagang handa ay hindi nabibili sa tindahan. Tuluyan nang natahimik ang buong covered court. Kanina po, may isang bilao ng isda na dinala ang tatay ko. Para sa iba, maaaring simpleng pagkain lang iyon. Para sa akin po, iyon ang mukha ng lahat ng umagang hindi siya natulog, ng lahat ng bagyong nilusong niya, ng lahat ng sugat sa kamay niya, at ng lahat ng gutom na pinili niyang tiisin para lang makapag-aral ako. May ilang guro ang yumuko. Si Teacher Belen ay palihim na nagpupunas ng mata. Hindi ko po ikinahihiya ang amoy ng dagat sa aming bahay, patuloy ni Leora.
Dahil ang amoy na iyon ang amoy ng sipag. Ang isdang iyon ay hindi kahihiyan. Iyon po ang bunga ng malinis na trabaho ng isang amang hindi kailanman yumuko sa kahirapan. Sa ibaba ng entablado, mahigpit ang hawak ni Tadeo sa likod ng upuan niya. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng luha. Kung may narating man po ako ngayon, sabi ni Liora habang nababasag ang boses. Hindi po dahil mas matalino ako sa iba. Narito po ako dahil may isang taong araw-araw piniling mabasa, mapagod, magutom at masaktan para lang hindi ako sumuko. At ang taong iyon ay ang aking ama, si Tadeo Villanueva. Biglang nagtayuan ng ilang tao upang pumalakpak. Nagsimula iyon sa hanay ng mga guro, sinundan ng maraming estudyante at maya-maya ay buong covered court na ang umaalingaw-ngaw sa palakpakan. Ang mga salitang tumawa sa bilaw ng isda ay nalunod sa dagundong ng paggalang at paghanga. Pagkatapos ng programa, maraming lumapit sa magama. Si Teacher Belen ang unang yumakap kay Liora. Si Brother Celso na nasa likuran lamang pala ng audience ay nagsabing, "Sabi ko na nga ba, may malaking laban ka. Hindi lang laban, panalo pala." Lumapit din si Attorney Yisandro kay Tadeo. "Kayo po si Ginoong Tadeo?" tanong nito. "Opo," mahiyain ngunit magalang na sagot niya. "Inspirasyon po kayo at gusto kong sabihin sa inyo na hindi rito nagtatapos ang araw na ito. Simula pa lang po ito." Tumingin si Tadeo kay Liora at si Liora na may tumingin sa bilaw ng isda na kanina lamang ay pinagtatawanan. Ngayon, may mga gurong lumalapit at humihingi ng tikim. Si Aling Sabel, nakakatanggap lang ng balita mula sa labas, ay umiiyak habang nagsasabing, "Aba ay sinabi ko na bang malayo ang mararating ng batang ito?" Sa kabilang banda, tahimik sina Odessa at Jonalyn, hindi makatingin ng diretsyo. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi si Liora ang umiwas ng tingin. Hindi dahil gusto niyang gumante, kundi dahil alam niyang hindi na niya kailangang patunayan ang sarili sa mga taong ang halaga ng tao ay laging sinusukat sa yaman. Habang pauwi na ang mag-ama, buhat ni Tadeo ang bilaw at hawak ni Liora ang kanyang medalya at scholarship folder. Mainit ang araw, maingay ang paligid at pagod ang katawan nila, ngunit iba na ang bigat sa dibdib. Hindi na iyon bigat ng hiya o takot, iyon ay bigat ng biyayang matagal nilang pinaglabanan. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon ng pagdarahop, talagang naniwala si Tadeo na may bagong yugto ng bubukas para sa anak niya. Isang yugtong hindi na iikot sa pangmamata, kundi sa pag-angat na sisibol mula sa araw na iyon, mula sa bilaw ng isda na naging simbolo hindi ng kahirapan, kundi ng dangal. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, magkomento ka muna at sabihin mo kung taga saan ka at anong oras ka nanonood o nagbabasa ngayon. Nakakatuwang isipin na habang sinusundan natin ang laban ni Tadeo at Liora, may mga tao ring sabay na umaasa, nasasaktan, at naniniwala na kahit mabagal ang pag-angat, darating pa rin ang tamang panahon para sa mga taong marunong lumaban ng marangal. Pagka-uwi ng mag-ama mula sa graduation, hindi agad nawala ang ingay ng nangyari sa San Isidro National High School. Gabi naman pa lamang, halos buong baryo ay may kanya-kanyang kwento tungkol sa talumpati ni Liora, sa bilaw ng isda na naging simbolo ng dangal, at sa scholarship na biglang nagbukas ng panibagong pinto sa kanilang buhay. Maging ang mga taong dating walang pakialam sa kanila ay tila may kanya-kanyang tingin na sa mag-ama. Ngunit pagdating sa kanilang munting bahay na yari sa kahoy at yero, nanatiling simple ang lahat. Ipinatong ni Tadeo ang bilaw sa mesa. May ilang pirasong natira roon, bahagyang malamig na, ngunit mabango pa rin. Inilapag naman ni Liora ang medalya at ang folder ng scholarship sa ibabaw ng lumang kabinete.
Sandaling walang nagsalita. Tarabang kapawa pa nilang hinahabol ang katotohanang natapos na ang isang mahabang laban at magsisimula na naman ang kasunod. Sa wakas ay napaupo si Tadeo at marhang napahawak sa dibdib. Hindi nakaligtas kay Liora. Pa, agad nitong sabi, sumasakit na naman po ba? Umiling si Tadeo. Pagod lang to. Simula pa kanina napapansin ko na po kayo. Tapos na ang graduation mo anak, huwag mo namang simulan ng panibagong sermon. Hindi napigilan ni Liora ang mapahikbing tawa. Ngulit maya-maya'y napatungo rin siya. Pa, may scholarship na po ako. May allowance na rin. Hindi na po natin kailangang ipilit lahat ng sabay-sabay. Tumingin sa kanya si Tadeo. Naroon ng pagmamataas ng isang amang hindi sanay humingi. Ngunit naroon din ng paglambot ng isang pusong alam ng unti-unti ng totoo ang ginintuang araw na matagal nilang pinapangarap. Hindi ko naman ipipilit ang hindi kaya, sagot niya. Pero hindi rin ako sanay na umaasa sa papel at pangako. Hanggat kaya kong kumayod, kikilos ako. Lumakit si Liora at naupo sa tabi niya. Hindi naman ibig sabihin nun na aasa tayo. Ang ibig sabihin lang po, may katulong na tayo ngayong daan. Tahimik si Tadeo sa loob ng ilang sandali. Sa labas, maririnig ang mahihinang boses ni na Aling Sabel at Mang Iko na halatang may dalang balita at tuwa. Maya-maya pa ay kumatok ang dalawa. "O, pwede ba kaming pumasok?" Malakas na tanong ni Aling Sabel bago pa man tuluyang bumukas ang pinto. "Parang hindi naman po kayo nagtatanong," natatawang sagot ni Liora. Pagpasok ng dalawa, may dala si Aling Sabel na maliit na kaldero ng ginataang bilo-bilo habang si Mang Iko na may supot ng tinapay. "Hindi pwedeng walang dagdag na selebrasyon," sabi ni Aling Sabel. "Ang anak ng baryo natin, scholar na." "Anak ng baryo agad," kunway reklamo ni Tadeo. "Kanina lang anak ko lang yan ha." "Tadeo, huwag kang madamot," tugon ni Mang Iko sabay tawa. Kapag ang isang batang mahirap ang umangat, hindi lang isang bahay ang natutuwa, buong komunidad ang nabubuhayan. Napangiti si Liora. Sa unang pagkakataon matapos ang habang panahon ng paghihirap, parang may gaan sa pakiramdam ng kanilang tahanan. Hindi na lang puro pag-aalala ang laman ng gabi. May halo na itong pag-asa. Ngunit gaya ng lahat ng totoong laban sa buhay, hindi natatapos ang problema sa isang magandang araw lamang. Lumipas ang mga linggo at dumating ang mga paghahanda sa pag-alis ni Liora patungong Maynila. Sagot ng scholarship ang matrikula, mga libro, dormitoryo at buwan ng allowance. Ngunit marami pa ring maliliit na bagay na kailangang paghandaan. Kailangan niya ng disenteng damit para sa unibersidad, ilang personal na gamit at pamasahe sa pagpunta roon. Hindi man kasing bigat ng dati, may mga puwang pa ring kailangang punan. Sa gitna nito, nagsimulang dumami ang mga taong lumalatit kay Tadeo. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng lambat sa tapat ng bahay, huminto sa harap nila ang motorsiklo ni Rexon. Maayos ang bihis nito, tila may pakain na hindi pangkaraniwan. "Manong Tadeo," sabi nito, may pilit na singil. "Pinapatawag po kayo ni Kapitan Dario sa barangay hall. Gusto raw kayong batiin." Hindi agad nagsalita si Tadeo. Sa nakaraang mga taon, bihira siyang mapansin ng kapitan maliban na lamang kung eleksyon o may kailangang magbuhat sa piyesta. "Batiin?" ulit niya. "Opo, sikat na po kasi kayo ngayon. Scholar ang anak niyo ha." Napangisi Rexon. "Baka pwede rin kayong kuhanan ng picture kasama si Kap para sa page ng barangay." Mula sa loob ng bahay, narinig ni Liora ang usapan. Lumabas siya at tumingin ng diretso kay Rexon. Hindi naman siguro kailangang may picture para bumati. Malamig niyang sabi. Sandaling natigilan si Rexon. Hindi na ito ang dati niyang madaling asarin. May panibagong tibay sa boses ni Liora ngayon. "Wala naman akong sinabing kailangan," sagot niya sabay iwas ng tingin. "Pinapasabi ko lang." Pag-alis ni Rexon, napabulitong hininga si Tadeo. "Hayan na,"
Sabi ni Liora, biglang mababait. Ganyan talaga ang mundo. Kapag may pakinabang ka, saka ka makikita. Pupunta po ba kayo? Tumingin siya sa anak. Pupunta ako, pero hindi para magpasikat sila sa akin. Pupunta ako para makita nilang hindi na tayo yung dating basta-basta lang kayang tabigin. Kinabukasan, nagtungo si Tadeo sa barangay hall. Nandoon si Kapitan Dario, nakangiting ng malapad, kasama ng ilang kagawad at si Jonalyn Garde na tila napadpad din doon. Sa isang iglap, parang ang lahat ng dati nilang pangmamatay natabunan ng biglang pakikisama. Tadeo, malakas na bati ng kapitan. Abay, congratulations! Ang galing pala ng anak mo. Talagang ipinagmamalaki ka ng San Isidro. Maraming salamat po. Magalang na sagot ni Tadeo, ngunit hindi nakayuko. Lumapit si Kapitan Dario at marahang tinaptak ang balikat niya. Alam mo, naisip ko nga na isama ka sa Coastal Livelihood Committee. Maganda kung may mukha ng tagumpay tayong maipapakita kapag may darating na taga-munisipyo. Alam ni Tadeo ang ibig sabihin noon. Hindi yun purong pagtutulong. Gusto lamang siyang gawing palamuti sa mga plano ng kapitan. Ayos lang po, Kap. Sagot niya, kung may programa para sa mga mangingisda, mas mabuti pong ang pag-usapan natin ay mga lambat, bangka, at presyo ng huli. Hindi po picture. Bahagyang nanigas ang ngiti ni Kapitan Dario. Aba, diretso ka pa rin magsalita. Mas okay na po yun kaysa paligoy-ligoy. Nasa gilid si Jonalyn. Tahimik, halatang hindi inaasahan ang ganitong tono mula sa taong dating simpleng yumuyuko na lang kapag pinapansin. Pag-uwi ni Tadeo, nadatnan niya si Liora na inaayos ang ilan niyang damit sa isang lumang bag. Sa sahig, may ilang notebooks, isang tuwalya at 2 damit na pinamana ni Nerissa. Kamusta po? Tanong ni Liora. Ganun pa rin. Maraming ngiti. Konting totoo. Napangiti si Liora. At least, hindi na nila kayo minamata. Hindi rin. Sagot ni Tadeo. Pero hindi ibig sabihin nun, tapat na sila. Sa mga sumunod na araw, mas naging abala ang buhay ni Liora. Dumating ang sulat mula sa Universidad sa Maynila na nagkukumpirma ng kanyang enrollment. Nang mabasa niya iyon ng buo, halos manigim ang mga kamay niya. Nasa papel na ang pangarap, hindi na lamang iyon kwento o pangako o haka-haka pa. Sabi niya isang gabi habang hawak ang liham. Aalis na talaga ako. Tahimik lang si Tadeo habang hinihigop ang mainit na sabaw. Pagkaraan ng ilang saglit, tumanggo siya. Oo, aalis ka. At dapat ka talagang umalis. Hindi po kayo malulungkot, napangiti siya ng kaunti. Siyempre, malulungkot. Hindi na ako masasanay na walang maingay sa bahay. Panaman, hindi naman ako maingay. Sino yung gabi-gabi nagre-recite habang nag-aaral kahit walang kausap? Napatawa si Liora. Ngunit kasabay ng tawa ay ang bigat ng paghihiwalay na palapit ng palapit. Dumating ang araw ng padalis. Maagang nagtungo sa bahay sina Aling Sabel, Mang Iko at Nerissa para maghatid. May dala si Aling Sabel na nilagang saging para sa biyahe. Si Nerissa naman ay may iniabot na maliit na pouch. Ano to? Tanong ni Liora. Ballpen. Sagot ni Nerissa. Hindi mahal, pero baka gamitin mo kapag sikat ka na. Hindi pa nga ako nakakaalis, pinapapressure mo na agad ako. Natatawa si Liora bago siya yakapin. Sa biyahe patungong terminal, tahimik si Tadeo. Paminsan-minsan lamang siya nagsasalita para magbilin. Huwag kang basta-basta magtitiwala, opo. Huwag mong kakalimutang kumain, opo. Kapag may problema, sabihin mo agad sa akin. Pa, parang kayo po ang aalis. Natawa siya ng bahagya. Ngulit halatang mabigat ang dibdib. Nang dumating sila sa terminal, mas lalong naging totoo ang lahat. Nasa harap na nila ang bus na magdadala kay Liora sa Maynila. Bago sumakay si Liora, humarap siya sa ama. Pareho silang tahimik pa. Mahinang sabi, hindi po ako makakarating dito kung hindi dahil sa inyo. Umiling si Tadeo. Narating mo yan dahil hindi ka sumuko. Pero kayo po ang dahilan kaya hindi ako sumuko. Sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan ni Tadeo ang pagluha. Mabilis niya iyong pinahid. Ngunit nakita pa rin iyon ni Liora, anak. Huwag mong isipin na kailangang mong yumaman agad para masuklian ako. Ang gusto ko lang, maging mabuting tao ka saan man kadalhin ng talino mo. Tumanggo si Liora.
Umiiyak na rin. Babalik po ako. Hindi lang basta babalik kang mas matatag. Pagdating ni Liora sa Maynila, tila ibang mundo ang bumungad sa kanya. Malalaking gusali, masisik na kalsada, mga taong nagmamadali at dormitoryong puno ng mga estudyante galing sa iba't ibang lugar. Doon niya nakilala si Samuela, ang kanyang dormmate na anak ng jeepney driver mula sa Bicol. Ikaw ba si Liora? Tanong nito habang inaayos ang mga gamit sa kabilang kama. Oo. Ikaw si Samuela? Oo, scholar ka rin? Tumanggo si Liora. Salamat naman, sabi ni Samuela. Akala ko puro mayayaman ang makakasama ko rito. Buti na lang may isa pa akong kapwa marunong magtipid, napangiti si Liora. Sa gitna ng kaba, may maliit agad na ginhawa. Sa universidad, mas lumawak ang kanyang mundo. Nandoon ang mga kaklaseng bihasa sa Ingles, may laptop at sanay magsalita ng may kumpiyansa. Ngunit, nandoon din si Professor Almeda. Istrikto, ngunit patas, na nakapansin agad sa sipag ni Liora. Nandoon din si Iria Dane, isang kaklasing mayaman ngunit mabait na unang lumapit sa kanya sa library at nagsabing, "Ikaw yung scholar na galing sa coastal town, di ba? Ang ganda nung sinabi mo sa orientation kanina." Habang unti-unting nag-a-adjust si Liora sa bagong mundo, sa San Isidro naman ay hindi rin tumitigil ang ikot ng buhay. Sa tulong ni Attorney Isandro, nakilala ni Tadeo ang ilang kasapi ng kooperatiba ng mga mangingisda. Ipinaliwanag sa kanya kung paano sila maaaring direktang bumenta ng huli para hindi na palaging lugi sa mga middlemen. Isang gabi, habang kausap niya si Mang Iko sa tabi ng dalampasin, sinabi nitong, "Tadeo, baka ito na ang pagkakataon natin. Hindi man tayo biglang yayaman, baka kahit paano ay hindi na puro barya ang matira sa atin." Tumango si Tadeo. Hindi na lang para sa atin ito, Iko. Para rin sa mga batang ayaw nating matulad sa hirap na dinaanan natin. Mula roon, nagsimula ang unti-unting pagbabago. Hindi madalian, hindi himala, ngulit totoo. Naipaayos ang lumang bangka ni Tadeo. Nabili niya ang gamot na matagal niyang ipinagpapaliban. Napalitan ang butas na bahagi ng bubong ng bahay. At sa tuwing tumatawag si Liora mula Maynila upang ibalita ang mga bago niyang natututunan, may bago ring na ibabalita si Tadeo tungkol sa pag-angat ng kanilang hanap buhay. Ngunit sa gitna ng mga pagbabagong iyon, may isang bagong banta na dahan-dahang sumusulpot sa usapan ng mga tao sa Pampang. May mga bulong-bulungan tungkol sa isang malaking negosyante raw na interesado sa bahagi ng baybay ng San Isidro. May sinasabing resort, may mga lupang susukatin, may mga bangkang maaaring mapaalis. At kahit hindi pa lubusang malinaw ang lahat, nararamdaman ni Tadeo ang malamig na kutob na baka ang dagat na minsang bumuhay sa kanila ay siya namang gustong agawin ng mga taong hindi kailanman nakaalam kung paano mabuhay sa alat at panganib nito. Sa malayo, habang lumulubog ang araw sa dagat ng San Isidro at habang si Liora ay patuloy na lumalaban sa panibagong mundo sa Maynila, isang mas mabigat na pagsubok ang tahimik ng papalapit. Pagsubok na hindi na lamang para sa pangarap ng isang anak, kundi para sa dangal at kabuhayan ng buong bayang kanilang pinanggalingan. Bago natin tuluyang tapusin ang makabuluhan at masalimuot na paglalakbay ni Tadeo at Liora, mag-iwan ka muna ng komento at sabihin mo kung taga saan ka at anong oras mo ito binabasa ngayon. Minsan kasi ang mga kwentong tulad nito ay hindi lang basta pampalipas oras. Nagiging paalala rin sila na ang dangal, tiyaga at pagmamahal ng isang magulang ay kayang buksan ng mga pintong matagal inakalang mananatiing sarado habang buhay. Sa mga sumunod na buwan matapos makapag-adjust si Liora sa buhay sa Maynila, hindi nawala sa isip niya ang kutob na iniwan ng huling tawag ng kanyang ama. Kahit pilit magaan ang tono ni Tadeo sa telepono tuwing magkausap sila, dama ni Liora ang isang bagay na hindi nito sinasabing ng buo. Tuwing ikukwento nito ang lagay ng pangingisda, ang kooperatibang unti-unti nilang pinalalakas ni Mang Iko at ang pagbuti ng benta nila sa palengke, palaging may kaunting pag-aalinlangan sa dulo ng boses nito kapag napupunta ang usapan sa dalampasigan. Isang gabi, matapos ang mahabang niyang klase at group discussion sa universidad, tinawagan niya ang ama. Nasa library siya noon kasama sina Samuel at Iria Dane. Tahimik ang paligid ngulit nang marinig niya ang unang buntong hininga ni Tadeo bago ito magsalita. Alam niyang may mabigat na nangyayari sa San Isidro. "Pa,
May problema po ba? Tanong niya agad. Wala naman, sagot ni Tadeo, ngunit mabagal ang tono. Medyo magulo lang dito. Anong klaseng gulo? Sandaling natahimik si Tadeo, saka nagsalita. May mga taong galing bayan at munisipyo na nagpupunta rito nitong mga nakaraang linggo. Sinusukat nila ang may baybayin. May sinasabing development project. Napatayo si Liora mula sa kinauupuan niya. Napatingin sa kanya sina Samuel at Iriadane. Project? Anong project po? Resort daw, sagot ni Tadeo. May negosyanteng gustong magtayo ng exclusive coastal property. May mga papel na ipinapakita sila sa barangay. Sabi ng kapitan, makakabuti raw sa San Isidro. Napilugan ng mga mata ni Liora. Paano po kayong mga maningisda? Iyan ang hindi malinaw, sabi ng ama. Sabi, pansamantala lang daw ang bakod. Pero kapag binakura ng pampang, saan ilalapag ang mga bangka? Saan dadaan ang mga lambat? Saan kami sisimot ng kabuhayan? Hindi na nakaupo muli si Liora. Sa isip niya, mabilis na bumalik ang imahe ng kanilang baybayin. Ang bangkang kahoy ng ama, ang buhangin na linalakaran niya noon bago pumasok sa paaralan, ang dagat na naging saksi sa lahat ng gutom at pag-asa nila. Hindi iyon simpleng lupa lang. Buhay iyon. Alaala. Dangal. Pa, may papel ba silang ipinakita? May public consultation ba? May pinatawag si Kapitan Dario, pero kakaunti lang ang inimbitahan. At bago pa man kami makapag-usap, parang desidido na sila. Hindi po pwedeng ganon. Hininga ng malalim si Liora. Uuwi po ako sa weekend. Anak, may klase ka. Pa, putol niya, matatagang boses. Hindi ako nag-aral para manahimik lang habang inaagaw ang dagat ninyo. Pagkababa ng tawag, napalapit agad sina Samuel at Iriadane. May problema? Tanong ni Samuel. Tumango si Liora. May planong resort sa baybayin namin. Kapag natuloy, mawawalan ng kabuhayan ng mga mangingisda. Hindi agad nagsalita si Iria. Pagkaraan ay sinabi nitong, may kakilala si Papa sa Legal Aid Network ng University at si Professor Almeida madalas may koneksyon sa community advocacy groups. Kailangan mong may makausap. Kinabukasan, hindi nagsayang ng oras si Liora. Lumapit siya kay Professor Almeida matapos ang klase at ikinuwento ang nangyayari sa San Isidro. Tahimik na nakinig ang propesora habang nakapulupot ang mga daliri sa hawak na ballpen. Classic pattern, sabi nito nang matapos si Liora. Development daw, pero ang unang mawawala ay ang mga taong tunay na naninirahan at nabubuhay sa lugar. Ma'am, ano po ang pwede naming gawin? Una, sabi ni Professor Almeida, kailangan ninyong malaman kung may tamang proseso. May konsultasyon ba? May environmental compliance ba? May relocation ba? Pangalawa, huwag kayong maniwala sa sabi-sabi lang. Kumuha kayo ng dokumento. Ako po ang uuwi ngayong weekend. Hindi ka uuwi ng mag-isa, sabi ng propesora. Papakilala kita sa Legal Aid Coordinator. At kung gusto mo, maaari kong kausapin si Attorney Yisandro Valles. Mukhang magiging mahalaga ang tulong niya rito. Pagdating ng Sabado, bumalik si Liora sa San Isidro kasamang isang volunteer lawyer mula sa University Legal Aid Clinic na si Attorney Maela Sison at isang documentation volunteer na si Samuele. Nang bumaba siya sa terminal, agad niyang nakita ang ama. Nandoon din si Mang Iko. Parehong bakas sa mukha ang pagod at pag-aalala. Anak, sabi ni Tadeo habang mahigpit siyang niyayakap, ang bilis mo. Wala po akong mapapanatag na isip sa Maynila kung hindi ko ito haharapin. Nang gabi iyon, nagtipon-tipon sa bahay ni Tadeo sina Mang Iko, Aling Sabel, Brother Celso, Nerissa at ilang pang mangingisda gaya ni Pabling, Doro at Esmundo. Sa gitna ng maliit na sala, inilatag ni Tadeo ang ilang papel na nakuha niya mula sa barangay hall. May kopya ng paunawa, may mapa ng sinasabing development zone, at may listahan ng mga naaapektuhang kabahayan at kabuhayan. Habang binabasa iyon ni Atty. Maela, lalong kumunot ang noo nito. Hindi ito maayos, sabi niya. May pirma ng ilang opisyal pero kulang ang detalye.
At ang pinakaimportante, walang malinaw na ebidensya ng tamang konsultasyon sa buong komunidad. Yun nga ang sinasabi namin, singit ni Mang Iko. Paanong may konsultasyon halos hindi nga kami pinasok sa huling meeting? Napahawak si Brother Celso sa mesa. At bakit tila sa mayayamang pamilya lang napunta ang impormasyon bago pa ito ipaskil? Tahimik na nakikinig si Leora. Sa harap niya, para bang hindi lang ang pamilya nila ang nalalagay sa alanganin. Buong komunidad ang nakabitin. Kinabukasan, nagtungo sila sa barangay hall para dumalo sa panibagong pagpupulong na ipinatawag ni Kapitan Dario. Nasa harap na roon ng ilang opisyal, kasama ang negosyanteng si Vicmar Sorel, isang lalaking palaging maayos ang polo at may ngiting hindi mo alam kung magalang o manliling lang. Nasa tabi rin si Rexon, na ngayon ay tila abalang-abala na sa pagsisilbi. Mga kabarangay, panimula ni Kapitan Dario, ang proyektong ito ay oportunidad para sa San Isidro. Magkakaroon tayo ng trabaho, turismo at progreso. Para kanino pong progreso? Malakas na tanong ni Mang Iko mula sa likuran. Nagbulungan ang mga tao. Tumayo si Vicmar at humawak sa mikropono. Hindi po nating layong agawan ng kabuhayan ang kahit sino. Sa katunayan, dadami ang oportunidad kapag naitayo ang resort. Paano kami makakapaglayag kung babakuran niyo ang Pampang? Tanong ni Tadeo, kalmado, ngulit mariin. Sisiguraduhin naming may maiiwang access point, sagot ni Vicmar, parang handa na ang sagot. Gaano kalaki? Saan? Kailan? Sunod-sunod na tanong ni Leora. Napalingon ang lahat. Nakaupo siya sa hanay ng mga residente, katabi si Attorney Maela at si Samuele. Hindi agad nakaimig si Kapitan Dario nang makita siya. Leora, sabi nito sa pilit ng ngiting, mabuti at makikita mo ang progreso na gusto naming dalhin sa baryo mo. Tumayo si Leora. Kung progreso po ang tawag nyo sa pagpapalaya sa mga mangingisda sa sarili nilang daungan, baka kailangan po nating ayusin ang kahulugan ng salita. Nag-ingay ang mga tao. Ang giba'y pumalakpak, ang iba'y napatingin kay Kapitan Dario. Bantayan mo ang tono mo, hiha? Malamig na sabi ni Jonalyn Garde, na naroroon din pala. Hindi ka na siguro dapat nakikialam dito. Nasa Maynila ka na, di ba? Humarap si Leora sa kanya. Mas may dahilan akong makialam dahil dito nagsimula ang buhay ko. Hindi ko ikakahiya na anak ako ng mangingisda. Napatahimik ang ilan sa sinabi niyang iyon. Mula roon, nagsimula na ang mas mabigat na laban. Sa mga sumunod na araw, pinuntahan ni Leora at ng legal team ang munisipyo, DENR Field Office at iba pang tanggapan para humingi ng kopya ng permiso. Kasama niya sina Samuele, Iria na dumating pagkalipas ng ilang araw mula Maynila at si Attorney Yisandro na tumupad sa pangakong tutulong ng marinig ang sitwasyon. Habang abala sila sa pagkalap ng dokumento, si Tadeo at ang iba pang mangingisda ay nag-organisa ng pirmahan at testimonyo ng mga residenteng maaapektuhan. Ngulit hindi naging madali ang lahat. Isang gabi, habang nag-aayos ng lambat sa tabi ng bahay, nilapitan si Tadeo ng dalawang lalaking hindi taga San Isidro. Hindi nila ipinakilala ang sarili ngunit halatang tauhan sila ng kampo ni Vicmar. Manong, sabi ng isa, sayang naman kung masisira ang magandang relasyon niyo sa barangay. May maliit na tulong sana kami para sa inyo kung papayag kayong wag na lang tumutol. Inilapag sa bangkito ang isang brown envelope. Tinignan ni Tadeo iyon. Hindi niya hinawakan. Ano yan? Kaunting panggastos, sagot ng isa. Makakatulong din sa pag-aaral ng anak nyo. Nang marinig ni Leora mula sa loob ang usapan, agad siyang lumabas. Ngulit nauna nang magsalita si Tadeo. Sabihin niyo sa nagpadala sa inyo, hindi ko pinakain ng isda ang anak ko para paglaki niya ay bilhin ng dangal namin. Tumaas ang kilay ng lalaki. Huwag po kayong padalos-dalos, hindi lahat ng tumatanggi ay natutuwa sa kahihinatnan. Tumayo si Tadeo, bagaman dama ang pananakit ng dibdib. At hindi lahat ng nananakot ay nauuwi sa gusto nila. Nang umalis ang mga lalaki, agad lumapit si Leora. Pa, dapat po isinumbong natin ito. Ire-record natin ang lahat. Lahat ng pagbabanta ay magiging parte ng kaso. Lumalim ang mga araw. Mula sa simpleng pagprotesta, naging buo ang laban ng komunidad.
Nagkaroon ng public petition. Lumabas sa lokal na radyo ang panayam kay Liora at sa ilang mangingisda. Dumating din ang ilang mamamahayag nang nabalitaang may aligasyong iligal na konsultasyon at pamemeke ng attendance sa isang barangay meeting. Sa gitna ng kaguluhan, lalong tumatag ang relasyon ng mag-ama. Isang gabi, habang nakaupo sila sa dalampasigan matapos ang mahabang araw ng pakikipagpulong, tahimik na nagsalita si Tadeo. "Anak, alam mo bang noong araw ng graduation mo, akala ko yun na ang pinakamalaking laban na haharapin natin." Ngumiti ng bahagya si Liora. "Ako rin po, pero mukhang sinundan lang tayo ng buhay." "Pagod ka na ba?" Umiling siya. "Hindi. Nagagalit ako, oo. Nasasaktan ako, oo. Pero hindi ako pagod sumama sa laban ninyo." "Tignan mo nga naman," sabi ni Tadeo, may halong tuwa at lungkot. Ang batang dati nag-aaral sa ilaw ng gasera, ngayon abogado na ang kausap at opisina ang nilalakad. "Hindi pa po ako abogado, pero may boses ka na. At minsan, yun ang mas mahalaga." Dumating ang pinakamatinding araw nang idaos sa munisipyo ang pampublikong pagdinig. Halos lahat ng taga San Isidro ay naroon, mga mangingisda, tindera, estudyante, guro, maging si Brother Celso at Teacher Belen ay dumating. Sa harap ay nakaupo si Kapitan Dario, Vic Marsorel, ilang municipal officers at ang mga legal representative ng proyekto. Sa kabilang panig ay naroon si Liora, Attorney Mayela, Attorney Sandro, si Tadeo at ang mga kinatawanan ng komunidad. Isa-isang ilahad ang mga dokumento. May permit ngunit kulang sa environmental clearance. May attendance sheet ngunit may mga pirma ng mga residenteng wala naman sa baryo sa mismong araw ng konsultasyon. May proposal, ngunit walang malinaw na access at relocation plan para sa mangingisda. Habang tumatagal ang pagdinid, unti-unti nabubunyag ang mga butas ng proyekto. Ang pilit ng ngiti ni Vicmar ay napalitan ng pakainis. Si Kapitan Dario ay ilang ulit pinawisan at napainom ng tubig. At pagkatapos ay tumayo si Liora upang magsalita. "Lumaki po ako sa baybayin ng San Isidro. Ang pampang na gusto niyong bakuran ay hindi lamang lupa sa mapa. Yan po ang hinahakbangan ng mga batang naghihintay ng kanilang ama tuwing hapon. Yan po ang daungan ng mga bangkang bumubuhay sa daan-daang pamilya. Yan po ang lugar kung saan natutong mangarap ang mga anak ng mamingisda, mga anak na gaya ko, na pinanghawakan ng edukasyon para makaahon. Pero ano pong silbi ng unlad kung ang unang itinataboy ang mga taong matagal nang nakaugat sa lugar?" Tahimik ang buong bulwagan. Sumunod na tumayo si Tadeo. Hindi mahaba ang sinabi niya, ngunit bawat salita ay mabigat. "Hindi kami tutol sa pag-unlad. Ang tutol kami, yung pag-unlad na ang puhunan ay pagkawala ng kabuhayan ng mahihirap. Hindi kami sagabal, tao kami."